Ngayong gabi na po pag-usap, pasalamat ta sa Ginoo nga makapadayon ta sa buhaton sa Ginoo karong gabi. Late kamay kay na mga gamay nga mga problema sa ako nga laptop. Sa pasalamat ta nga karong gabi makapadayon ta sa online gospel devotion in spite sa mga gamay nga problema. Hope and pray nga unta matarong na to. So before ta magpadayon mo ampo taw sa nangitnonog may gugmao nga Dios, salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa mga higayon nga makaalagad pa kami di kanimo, makapaminaw sa iyong balang pulong. Salamat sob sa mga viewers nga nagapadayon. Salamat sa ila Ginoo nga gugma diya sa imo nga buhaton. Uban kami karong gabi nanita kami nga mga blessings po sa uban. Ang Kristo Jesus nga manluluwa sa mo gitugyan o gisalig kining tanan. Amen. Okay, bali karong gabi ang ato nga hisgutan diha sa Proverbs. Okay, Proverbs chapter 19. Mao ni ang ato nga kuno nga tun-an karon. Proverbs chapter 19 verse 21 ingon niya din maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. So mao ni ato nga tun-an karong gabi Sir Nilo Lucasan, salamat nga padayon gid ka naga-support nini. So maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. So mao na ang ato nga isgutan. God's purpose will prevail over over our own plans and desires. Mao na ang ato topic karong gabi. God's purpose will prevail over our own plans and desires. Naman tayo mga desires nga ato, naman tayo mga plano gyud nga ato but sa kinatibukan ang mga plano sa Ginoo mao tong magpangibabaw. So that is why ang gamay niya nga kuan nga mga ginapasabot sa ato ingon ini. This verse reminds us that we can trust God's plan for our lives even if we have other plans. Bisan na atay mga plano sa ato kinabuhi, especially sa ato nga physical nga pagkinabuhi, dagan man ta mga plano, but ang Ginoo nagapainomdom di kanato nga whatever our plans is, we need guidance sa Ginoo. So it is better to trust sa Ginoo kay ingon niya din we can trust God's plan for our lives. Pwede gid siya nato nga saligan kay ang mga plano sa Ginoo wala na siya nagausog. So ang phrase diya nga gigamit niya is a man's heart. Ang ato kuno nga kasing-kasing ato kasing-kasing daghanta mga mga plano, adlaw-adlaw natin mga plano. So ang phrase diya nga man's heart is refer to a person's innermost thoughts, desire and intention. Nana tanan sa ato kasing-kasing, sa ato nga kasing-kasing ang mga desire sa ato mga pangandoy sa ato nga kinabuhi. Especially ingon ako physical nga pagkinabuhi sa atong mga adlaw-adlaw nga mga trabaho, intention nato kung asa nato na gamiton ang atong trabaho. But mao nang buot sa Ginoo ipasabot diya kanato nga naapoy plano gyud ang Ginoo nga kanang iyang plano mao gyud matuman sa ato kinabuhi. And then the verse emphasizes that God sees the heart and is concerned with it. Ang versikulo nga 21, just 21, ang ginapasabot niya giatagan niya dako nga emphasis. Ingon niya diya nga ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing sa tao
And ang concern sa Ginoo kanang naa sa ato kasing-kasing kung giunsa nato pagbuhat, pagplano sa ato nga mga sa atong pagkinabuhi. So that is why gusto sa Ginoo nga i-align nato sa plano sa Ginoo ang atong mga plano. And then another one ningon niya din the verse also highlights the tension between human freedom and sovereignty. Ato giyatagan man ta kagawasan sa Ginoo, no? Kagawasan sa pagpili, but na say kuan in line ana is natay kuan accountability kung sayop ang ato nga pagpili. But kung eksakto ang atong pagpili, then i-bless ka sa Ginoo, hatagan ka mga blessings sa Ginoo, mga panalangin. That is why as much as possible we will align sa mga plano sa Ginoo. And then another one ningon niya, the verse encourages us to submit to God's plan and to trust in His perfect will for our lives. Ang buot niya ipasabot ka nato nga unsa man imong mga plano sa imong kinabuhi, maayo gyud nga i-submit nato na sa plano sa Ginoo or mangayo ta sang tabang gyud ya sa Ginoo. Pastor John, salamat sa pag-uban pod nimo karong gabi. Diyon tubianusa. So the verses nga encourage us to submit to God's plan and to trust in His perfect will for our lives. And then another one ningon niya, the verse reminds us that we should not rely too much on our own abilities, but instead should listen to advice and accept discipline. So mao ni ang buti pasabot ni ini nga bersikulo, no? Maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman, amugid ang matuman. So ginapainomduman ta sa Ginoo nga dili ra mag too much nga mag-rely sa imo kaugalingon. Pangayo tabang sa Ginoo kay andam ang Ginoo sa pagtabang. Mao nang Proverbs chapter 3 verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Sa tanan nimong buhaton, pangayo tabang sa Ginoo kay siya gyud magagiya sa imo kung unsaon nimo pagbuhat sa imo mga plano. Sa mao ni karong gabi mga actually mga pagpainomdom ram ni sa ato nga ang pinakamaayo gyud di ay sa ato mga plano uban nato ang Ginoo. So ang key point sa atong devotional message based diya sa Proverbs chapter 19 verse 20 is this: human plans versus God's purpose. Human plans versus God's purpose. Mao nang atong devotional message karong gabi. We naturally make plans for our lives, but we must remember that God has a bigger picture and His purpose will always stand firm even if our plans change. So mao na ang kita ko nga mga tao naturally na magitay mga plano sa ato kinabuhi. But remember ingon niya nga ang Ginoo na siya bigger picture, na siya bigger nga plano sa ato nga kinabuhi. And ingon niya that purpose will always stand firm. Mga plano sa Ginoo magag nang matuman gihapon. Kay siya ang nakaibalo kung unsay pinakamaayo diya sa ato. Pastor Panok, salamat sa pagpakiguban nimo karong gabi. So mao na ato inumduman permi nga daghan ta mga plano pero maayo gyud nga itugyan nato sa Ginoo ang ato nga mga plano. Kay ingon niya din is His purpose will always stand firm even
if our plans change. Sometimes sa atong mga plano nagausog, nagalain ang atong mga plano because of siguro mga circumstances, but still the purpose sa Ginoo is still prevail. Muna gyapon ang matuman. And then human plans versus God's purpose. Number 2 is submission to God's will. Mao nang mga key points sa atong devotional message karong gabi. Kinahanglan gyud ang pag-submit diya sa Ginoo. This verse encourage us to submit our desires and ambitions to God's leading, seeking His guidance in our decision making. So sa ato pa mao ni unsa man imong mga plano, ito gyud na sa Ginoo. Ginoo, mao ni ako mga plano sa ako kinabuhi, mao ni ako mga pangandoy sa ako mga desire sa ako nga kinabuhi. Tabangi ko unsaon ako ni pag-abot. Mao nang prayer ni Haring Solomon diya sa Proverbs chapter 3. Ingon niya diya, in all thy ways, sa tanan nimong buhaton hinumdumi ang Ginoo, kay tabangan kaniya sa atudluan nga niya sa matarong nga dalan. That is submission. So hope and pray nga whatever desires in our hearts, we need to contact or ask guidance diya sa Ginoo. And then submission to God's will, and then another one is trust in God's sovereignty. Saligan nimo nga ang Dios maoy may overall control sa ato nga kinabuhi or sa kalibutan. Not necessarily sa ato ra, kundi sa tibuok kalibutan ang Ginoo nay overall authority. That is why importante kayo mangayo kita sang tabang diya kaniya. So when we trust God's plan, we can find peace even when even when faced with unexpected changes or changes in our life. So kinahanglan ta nga mo salig gyud diya sa Ginoo. Trust in God's sovereignty. Sa liging ang Ginoo ra mo ay may overall power dinhi sa kalibutan, overall authority sa kalibutan. Panana including na sa ato nga mga kinabuhi. Good evening sa kay Paul Joban, salamat sa pagpakiguban nimo. Sige, so mao ni karong gabi mga pagpahinomdom diya kanato nga importante kayo gyud magsalig mangayo tatabang diya sa Ginoo. Application, kaya atong application for this evening sa atong nga ginatun-an karon is trust in God's will. Excuse ay murag na mga something sa kumakan. Good evening sa kay Ma'am Alabi sa Tabugon. Trust in God's will. Don't worry about the future because God is in control and knows what's best for you. Saligira ang kabubuton sa Ginoo. Trust in God's will. Kay ngunya don't worry sa future. Kay ang Ginoo nakahibalo kung unsa kung ano ang pinakamaayo sa aton. Siya lang ang nakakita sa aton palaubuton. So muna nga kinanglan nato gyud nga saligan ang Ginoo, nga ang kabubuton sa Ginoo always maayo gyud sa atong kinabuhi. And then another one, make plans that align with God's purpose. Make plans that align with God's purpose. Maghimo ta sa mga mga plano nga inline diya sa mga plano po sa Ginoo sa atong kinabuhi, being a Christians, a children of God, mga anak man ta sa Ginoo. Kung nakadawat na ka sa Ginoo ngay manluluwas, giangkon kaniya nga anak kaniya. That is why
Don't worry sa kwano, don't worry about the future. Ang Ginoo nakibalo ni ana sa pinakamaayo diya kanato. Because God is in control. Siyang nagkontrol sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa ato nga kinabuhi. Make plans with an appreciation of God's wisdom, work, and will. So sa ato pa mao niya, maghimo ta plano nga align sa plano sa Ginoo, and then ato i-appreciate nga maayo gyud di ay kung ang Ginoo mao magtabang nimo. Mao na yung niya, appreciate of God's wisdom. Pangayo ka alam sa Ginoo nga siya magtabang diya kanimo kung unsaon nimo pagtrabaho ang imo nga mga plano sa imong kinabuhi uban sa kabubuton niya, kaupod sa iya nga kabubuton din. And then pray for guidance. Pangayo tabang sa Ginoo, ampo sa Ginoo, o pangamuyo da sa Ginoo nga tagan ka sang kaalam kung paano nga ma-discern nimo ang kabubuton sa Dios. Ask God to reveal to you the way He wants you to go. Pangayo adi sa Ginoo kung unsa iyang i-reveal niya, ipakita niya ang kabubuton ginya di sa imo, kung unsa ang iyang ang imo nga angayan buhaton. And then hari pagyod ang usahay niya din yield your plans to God. Yield or isubmit o itugyan sa Ginoo ang imo mga plano. Submit your plans to God and ask Him to lead, guide, and direct you. Still balikan nimo tong ang Proverbs chapter 3 verse 6. Sa tanan mong buhaton hinumdumi ang Ginoo, kay tultulan kaniya sa matarong nga dalan. So itugyan sa Ginoo imong mga plano. Kita tanan natay mga plano. Ikaw ang maglaraw, maglaraw ang usa ka tawo og bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. So mao na karong gabi ang ato nga mga mga pagtuon. Ang key takeaways nato mao ni. Key takeaways from Proverbs chapter 19 verse 21. Trust in God's plan. Saligi ang plano sa Ginoo. Kabay unta nga ibutang nato gina sa atong nauna kag sa ato kasing-kasing. Saligi ang mga plano sa Ginoo kay mao nang pinaka the best sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi. No matter how many personal plans we make, we should ultimately trust that God's purpose will be fulfilled. No matter how many personal plans we have, we should ultimately trust that God's purpose will be prevailed or fulfilled. Dagan man tayo bisag unsa kadagan ato mga plano sa ato kinabuhi. Adlaw-adlaw na atay mga plano sa ato kinabuhi, but ingon sa Ginoo, ultimately ang Ginoo ra gyapon maoy mga plano sa Ginoo mao gihapon masunod sa ato kinabuhi. Ako una-una as the best example si Jonah. Si Jonah gisugo siya sa Ginoo sa Ninive, pero wala siya nagtuman, niadto siya Tarsis. But sang dito na siya sa dagat, gibagiwan siya, and then gilabay siya sa dagat, then gibalik siya gyapon, giluwa siya sa isda. Niluad siya sa isda dito gihapon sa Ninive. So sa ato pa ang plano sa Ginoo gihapon mo nagprevail ni palagyo siya, pero gibalik siya gihapon sa Ginoo.
That is the best example nga ako giuna-una sa atong gitun-an karon nga kita ga plano, pero ang plano sa Ginoo gihapon mao matuman. So, and then submit to God's will. Trust in God's will, God's plan. Number 2 is submit to God's will. Recognizing that our own desires might not align with God's best for our lives. We should be willing to submit to His will. We should be willing to submit to His will. I-recognize nimo nga posible ang imo nga mga plano o ang ato nga mga plano dili in line, dili sa kabubuton sa Ginoo nga mahimo sa aton nga kinabuhi. That is why naay mga changes. Ang pinaka sentro is we should be willing to submit to His will. Kinanglan nga andam ta, handa ta nga magpaidalom da sa kabubuton sa Ginoo, sa mga plano sa Ginoo sa aton nga kabuhi, sa aton nga kinabuhi. So and then ari pagyod laps tagamaya, seek God's guidance. Pangitaa ang paggiya sa Ginoo, pag-guide sa Ginoo. When making decisions, actively seek God's wisdom and direction to ensure our plans align with His purpose. When making decisions, actively seek God's wisdom and directions to ensure our plans align with His purpose. So mo ni ang gigamit niya termino, make sure nga naa ang imong mga plano in line diya sa kabubuton sa Ginoo. So karong gabi muning mga mga pahinumdum diya kanato nga kung unsa man ato mga plano sa ato kinabuhi, kinanglan nato ang kinanglanon nato ang tabang sa Ginoo. So na ako'y din na ako'y usa ka thought nga gikuha mauni sa 3 simple rules in life. 3 simple rules in life. Muna to ni ask thought for this evening. 3 simple rules in life. Number 1, if you don't go after what you want, you'll never have it. Ako Osborne. If you don't go after you want or after what you want, you'll never have it. Kung if you don't go, kung dili ka mo lakaw, dili ka mo buhat sa imo mga ginapangandoy, mga desire nimo, imo mga handom, then dili gid nimo na maabot. Ayan, Inday Excelsis, salamat sa pag-uban nimo karong gabi. Evening dia sa imo. Kay Marlene, salamat gid sa inyo mga classmate nako. So dugay na kita wala nagkita, pero for this evening, thank you sa inyong pag-uban pod. Morning rules nga ako mahatag nato karon. If you don't go after what you want, you'll never have it. And then number 2, if you don't ask, the answer is always no. If you don't ask, the answer is always no. Tinuod na, di ba? Di ka mangayo, di wala na. Siguro na ng answer, period na nga wala. Di ka paabot nga sabat, nga tubag, kay wala man ka nangayo. Dili gikatagan. Number 3, if you don't step forward, you're always in the same place. If you don't step forward, you're always in the same place. Tinuod na tuod gid na. Nga kung hindi ka mag-step forward, then ararag ka sa imong ginatindugan. So ang buti pasabutan nga kinanglang kita muliyok, kinanglang kita maghimo sa ang atong mga plano.
But kung ano man naton mga plano, kinanglan nga inline sa kabubuton man sa Ginoo. So ang isa lang nga mahimo naton mangayo ta guidance diya kaniya. Mangayo ta ang tabang da sa Ginoo. So salamat karong gabi. Nung duman naton ni permi ang 3 simple rules in life. If you don't go after what you want, you'll never have it. Gusto kang imong kinabuhi mag-improve, then buhat ka nga mag-improve, pangandoy ka nga mag-improve, dreams ka kung ano da para mag-improve ka. If you don't ask, the answer is always no. And then if you don't step forward, you're always in the same place. So salamat kayo karong gabi kay Jan, salamat po sa imong pag-uban karong gabi. So ako panginaot nga makatag ni sa mga mga ideya, mga kaibalo dia sa aton nagkanta mga plano sa atong kabuhi. Pero ang pinakamaayo kung ano man nga plano, itugyan nato gid sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maoy may overall knowledge sa ato nga sa kinatibukan sa ato nga kinabuhi. Siya ang nakaibalos ang tanan sa ato nga kabuhi. So salamat karong gabi sa salamat kay sa inyo tanan nga nag-upod karon, akong mga classmates nga miss ko na kamo tungod sa kadugay. So sobra na 30 ka tuig siguro. So salamat kayo kay Ma'am Tiri Kapadusyo, salamat sa imo pod nga pag-uban karon sa atong online gospel devotion. I don't know bahig to ka lang gihapon sa abroad, pero thank you kayo gid nga nagpakiguban pud ka karong gabi sa mga sa mga time nag-spend ninyo maka-upod man sa akon sa pag devotion. So mapray ta, balaan nga Dios, salamat karong gabi sa kayo nimo. Salamat sa akong mga friends, mga classmates, mga co-workers Ginoo nga nagsuporta ni nga buhaton. Ginoo nagtuo kami nga gitugyanan lamang nimo kami Ginoo ni kani amo nga pasalamat nga naapa kami Ginoo higayon nga maka devotion Ginoo together with our mga friends sa layo nga lugar. So ako ra gyud nga prayer nga i-guide sila Ginoo, and even for this evening tagis sila Ginoo kalinaw sa ila Ginoo nga pagpabuhay, and then whatever their desires in their hearts, Father, i-guide sila ang maabot nila Ginoo ilang mga pangandoy. Salamat sa tanan, ang Kristo Jesus nga magluluwas ang gitugyan ng tanan. Amen. Okay, mayong gabi gida sa inyo tanan sa mga Ilonggo. So akong ginagamit permedi Bisaya kay akon nga mga silingan din mga Bisaya. Iban hindi makaintindi kay dyan di ka dyan kaintindi sa amon nga language Pero thank you kayo, good evening tanan.